Isa sa mga dahilan ng migrasyon ay ang sosyal. Batay sa definisyon na may mga tao na lumilipat ng ibang bansa upang matanggap ang kanilang katayuan sa buhay. Halimbawa, ang dalawang magkasintahan ay kasal sa Pilipinas, ngunit kahit sila ay hiwalay na, hindi sila pwedeng magpakasal ng ibang tao dahil walang diborsyo sa Pilipinas. Kaya naman, ang magkasintahan ay lumipat ng ibang bansa at doon na naninirahan. At ang ibang halimbawa nito ay mga LGBT couples. Alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa relihiyosong bansa at hindi pinahihintulutan ang same-sex marriage. Kaya naman ang LGBT couples ay lumipat ng ibang bansa, doon nagpakasal at doon na naninirahan. Ang susunod na dahilan ng migrasyon ay ang geographical. Ito ay ang kalagayang pangkapaligiran. Halimbawa nito ay ang klima, panahon, at ang kaligtasan ng isang tao. Halimbawa, kung ikaw ay nakatira sa isang mabahang lugar, maaaring ikaw ay lumipat sa ibang lugar na hindi nakakaranas ng pagbaha. Ang geographical ay isa sa dahilan ng migrasyon dahil lumilipat ang tao para sa kanyang kaligtasan. Ngayon ay dadako naman tayo sa panloob na migrasyon. Ito ay ang paglipat ng isang tao sa loob lamang ng mismong bansa. Maaaring ang pinaglipatan ay mas sibilisado at maayos ang edukasyon at kabuhayan. Halimbawa, ikaw ay taga Mindanao at gusto mong lumipat sa Cebu para makapaghanap ng trabaho at dito na sa Cebu maninirahan. Ngayon ay dadako naman tayo sa panlabas na migrasyon. Ito ay ang kasalungat sa panloob na migrasyon or in English, international migration. Ito ay ang paglipat ng isang tao sa ibang bansa para makapaghanap ng trabaho, makapaghanap ng magandang edukasyon. Halimbawa nito ay ang mga kababayan nating OFW. Sila ay lumipat sa ibang bansa upang doon makapaghanap ng trabaho sa bansang Saudi Arabia, Kuwait at iba pa. Kaya ang panlabas na migrasyon ay ang paglipat ng isang tao sa ibang bansa.